Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Umani ng matinding atensyon ang balitang umano'y nagsanib pwersa na ang mga Marines at mga General para sa isang malaking operasyon. Maraming netizen ang nagulat sa mga ulat na nagsasabing may malaking pagbabago na naman magkaganap. Ayon sa mga kumakalat na impormasyon, mas pinaigting na umano ang kanilang koordinasyon. Nagdulot ito ng samot-saring reaksyon mula sa publiko at mga taga-suporta ng iba't ibang panig. Marami ang nagtatanong kung ano ba ang tunay na layunin ng kanilang pagkakaisa. Habang tumitindi ang usapin, mas marami ring haka-haka na lumalabas sa social media. Ang ilan ay naniniwalang ito na ang simula ng isang malaking pagbabago sa politika. Samantala, may mga nagsasabing dapat hintayin muna ang opisyal na pahayag ng mga kinauukulan. Patuloy na binabantayan ng publiko ang bawat kilos at hakbang ng mga sangkot sa isyu. Lalong lumalakas ang pwersa ng mga general at mga marines dahil dito nga talaga ay natatakot na rin ang kampo ni Kuting ng Norte. Lumalakas din ang panawagan para sa katotohanan at malinaw na impormasyon laban nga kay Kuting ng Norte. Dahil nga rito ay hinahanda na ang mga ebidensya at mga pruweba nang sa ganoon ay maipakita nga ito sa publiko at taong bayan. Maraming mamamayan ang umaasang mananaig ang batas at hustisya sa anumang mangyayari. Ang mga espekulasyon ay lalo pang umiinit habang dumarami ang mga ulat at komentaryo sa online. Gayunpaman, mahalagang maging maingat sa pagtanggap ng mga hindi pa beripikadong impormasyon. Lalong-lalo na nga, ngayon ay mainit ang labanan at talagang handa na ang mga men in uniform para sagupain si Kuting ng Norte. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Dami nga eh. O mga MNLF, MILF, integrate natin lahat, pati yung mga service, lahat integrate natin. Ilan lang kailangan natin? 50,000, 50,000, 100,000. Hindi naman kinakailangan heavy tayo. Ang better nga, armasan na lang natin lahat. So we can all defend our barangays. Oh. Tsaka less na maintenance. Less maintenance. Ikaw bibili ng baril mo sarili, layaway plan, credit card, 2,000 down. O kaya, bangko na magbabayad, di ba? And then, 1 year to pay, 2 years to pay. Bibili kang armas ng 50,000. 1 year to pay, 24,000, 48,000, di ba? So, ganon, may interest pa. So, parang 36,000, magkano magiging monthly? 3 times 12, 36,000, 70,000 mo parang binili 50. Panalo yung bangko. Pero, ang monthly mo lang, 3,000 lang ng 3,000. Mag-down ka lang ng 2,000 o 3,000 na rin. Okay na, may beng-beng ka na. Tapos pwede ka na punta sa firing range. Join the gun club, join the trainings, specialized trainings, sniper, o kaya ek-ek, whatever. Professional. Lahat ng civilians doon. Armed Forces, mga ano lang, 50,000 lang, okay na yan. Pero make sure na yung bawat area, bawat province, bawat barangay, meron doon na kadre. Meron doon. Kaya yung lahat ng reservists sa bawat barangay, well-trained. Then, na-train na sila. Training the trainers. They can train the others. Ay, okay yan. Kayang-kaya yan. Walang dito yung AFP natin, wala eh. Wala na yung Armed Forces of the Philippines, Armed Forces of Mindanao. Di ba? Well, I think, yung pag-isipan yung Madam Inday, yuyurakan ka eh. O, di wag na lang. Inyo na yan. Inyo na lang yan. Doon ka, get sworn in. Kasi insisting sila eh.
Di ba pagka kunyari merong ng mga bata na naglalaro, ganyan-ganyan, tapos akin to, akin yun, gano'n. Iinggitan yung mga bata, di ba? May choice yung bata, lalo na yung may utak na bata o merong upbringing na bata. Hindi ka naman pinabayaan ng tatay mo tsaka nanay mo. You have the breeding. You have the breeding. It shows in your character. Sasabihin nila, Bisaya ka. Wala yun hindi yun sa kung saan ka galing Ang ano dun yung character. You were bred better than Bongbong Marcos. Bongbong is nothing. Palpak si Bongbong. Gago. Gago. Pati yan, mga nakapaligid sa kanya, panay gago yan, mga yan. So, kung ganyan yung laro nila, bakit ka papayag na laruin ka nila? Iwanan mo sila, umuwi ka sa bahay mo. Ganon ang ginagawa ng mga bata. Ako pagka ganon, putang, alis na ako sa inyo, gago, bye-bye. Uwi na ako sa bahay ko. Nagkataon ikaw ang bahay mo, Madam President, Mindanao. They get sworn in there, become the president there. Tapos, walang patayan. Walang patayan. Ayaw nila sa'yo Luzon, ayaw sa'yo Ayaw ka nilang panindigan Nasaan yung mga tao? Wala Kinakailangan pang bayaran yung iba para lumitaw O negosyo? Wag na. Tama na to. Bumukod ka na lang. Mindanao, suportahan ka na lang. SFGF sa Mindanao, suporta na lang. Sali Visayas, sige, come on down, sali kayo. Republic of Bismin. Sa Luzon, hindi. Baka doon magtayo si Mayor Magalong ng Republic of Cordilleras. Hati-hati na nila yan Luzon. Shh, no! Shh, down. Baka hatiin nila. Ganun talaga, di ba? So, may advice. Okay. Oras na. Ay, mag-alas 12 na. Haba ng Teka. Sinisipon na ako, mga kababayan. Nag-adjust na naman kasi, mainit na mainit, then biglang lamig. Sir, the character talaga can match. Sabi ni Heidi Ching. Heidi Ching, yung sinasabi mo may tumawag sa iyo na na gago, no? Na nagkakilala ko raw. Ingat kayo sa mga ganun, Ingat kayo. Don't use God in your statement. You shouldn't. Sabi ni My Love. Sir, the character talaga can match. Sa akin, I can speak confidently. I am invoking God's promise or God's will or God's design, God's protection, God's wrath. W-R-A-T-H. Because I'm that confident. Because ang dami na akong close encounter with God at nakikipag-usap siya sa akin sa mga panaginip ko. And I ask, may tawag doon, confirmation pa. Baka mamaya, demonyo yung nagsasabi sa iyo So, sa akin, may confirmation pa na holy ang pinanggalingan. So, sa akin, pagka, I can invoke God's presence, I can invoke God's protection. Yan, ganun lang. Kaya dapat confident din kayong ganun. Hindi yung tinuro ng mga pare na thou shall not, yung mention yung pangalan ni God in vain. No, hindi naman yun in vain. It is to stress a point. It is to deliver God's message actually. Ayaw ng Diyos na maraming gago. Gusto niya, bumalik tayo sa Kanya. Gusto niya, wag nating gagawin yung mga kapwa natin. Mahalin natin kapwa. Diba? Sabi niya, love God above all, love your neighbors as you love God. Ano lang, sinimplify niya, diba? Ni Jesus yung commandments. Yung Old Testament, 10 commandments, diba? Thou shall not kill. Pataya naman tayo. Kita mo nga, muntik na magpatay. Meron na nga palang namatay dyan sa Thou shall not kill. Thou shall not bear false witness. Anong ginagawa nila doon kay Bato? At saka yung kay Duterte, yung kay BP.
bearing false witness. Oh, pati yung kay Kibuloy. Puta nga. Kaya nga, honor their father and mother. Anong ginagawa ni BBM? Hindi naman niya ino-honor yung tatay niya, nanay niya. Magawa siya na ano. Violator talaga, sincerely yan. Demonyo na yung mga yan. Now, kung kayo, paniwala ninyo, mabait si Marcos, paniwala ninyo. Choice niyo, kaya nga ako, I respect you. If you believe in Marcos, then continue believing him. You die for him. You honor him. You follow him. Now, those who believe in Inday Sara, you follow her. Okay, kaya nga advice ko, Madam Inday, para maiwasan tong patayan, maiwasan tong confrontation, iwanan mo sila. Dito ka, then move forward. Never look back. Yun yung sa aking advice. Para maiwasan lang. Otherwise, you expect a lot of Filipinos will die. A lot of Filipinos will die. Ay, nako. Mocha Princess, thank you Thank you sa iyong pakulay. Thank you. Sino naman to? Si CA, maraming salamat. Pangkape boss, maraming salamat. Okay, thank you. Okay. Saan tayo? Olive Pineda, BBM ran because Ant-Man inspired him. Linker Matthew, Inday Sara is the queen of the South who will be crowned in the future. Furley Fernandez, Sir Cap, I salute you. Your courage is truly amazing. Ay, salamat. I think, sir, they have another agenda. That's why they want to replace SP Cayetano again. They don't want SP Cayetano to investigate the 18 Marines. Gutesa, that's my blog yesterday na naputol. Initially, it was the impeachment of Inday Sara. But since nagkaroon ng mga developments, nagkaroon ng 18 Marines, mas mahalaga ngayon yun. Because what will make the Filipinos turn against this syndicate is the truth. Now, if this is investigated on and lumabas lahat ng ebidensya, linking Marcos, linking si Buaya and all the other congressmen and senators, you have there in the Senate who's going to investigate also, nandyan din sila. Then you now have a problem. Ayaw nila ngayon. Kasi doon sila natatakot. Yung balik ng taong bayan. That's why ngayon gumagasto sila sa trolls, pananakot, NBI ginagamit nila na parang attack dog. Pati si Trillanes ginagawa nila attack dog. Tamo, anong kinalaman ni Trillanes mag-serve ng Ay pagka ginawan DILG si Trillanes, they're powerful, no? So you can just imagine. Just imagine. Balase, sino magiging si Remulla, ang SOJ, Ombudsman, si magiging COA, wala talagang Madam Inday, okay lang naman kung patayan okay lang Ang tanong ko nga, can you live with it? 1 million Filipinos dying, 100,000, 10,000 Filipinos dying in the process. Because they will fight. Yes, me. They will fight. Sa amin, okay lang naman yung buhay namin na matagal na kami dapat patay Yung mga kasama namin sa SFJ, marami nang dapat patay sa amin Dapat nga, inaagnas na kami Pero hindi, minarapat ng langit hindi kami mamatay because probably of this time. Pero come to think of it, if there is a way, ako lang, Madam President, I'm talking to you directly. Hindi wala naman tayong pagkakataon na mag-usap I'm talking to you directly na if there is a way to prevent bloodshed,
Whatever is the situation, I will take it. You might perhaps perceive me as a violente na tao as others think. But ako, I have a switch on and off. I can be ruthless if I want to. I can be as ruthless. Never heard before, ruthless. Mga ganun ba? If I wanted to. But I can switch it off and then I can be a pusong mamon, diehard Pilipino. Yung ayaw ko umiwas, gusto kong iwasan ng gera. Ang labanan. Ang pagkakaya kong iiwasan ko yung may mamamatay. Both sides. Pero pagka dumating tayo sa punto that I have to pick a side, I'll pick the side of the people. I'll pick the side of God, country, and people. But I'm afraid that demonyong kalaban, they don't care about lives. They don't care about may mamatay dyan. They don't care. Sipin niyo yung nag-instigate ng gulo nung sa Senate. No? Ang feedback ko, ang info, intel operative ng, hindi ko na sabihin yung grupo, intel operative, hinatid eh. Kita, may witness eh. Tapos nun, ganyan. Una, they were trying to divide us sa location. On the premise na baka may makalabas doon, baka doon ilabas, etc. Pero ako, kita ko kagad eh. Sabi mo, separate ko, konti na nga tayo, separate mo pa. Sabi ko, hindi, dito na lang tayo. Sabi ko kasi kay Bato, nagkausap kami ni Bato, pagka nagipit ka, labas ka lang dito, nagbibuild up kami ng tao. Pero by the time na may dumadami yan, kukuyugin ka namin, protect you. And then we declare a revolution kung kinakailangan. So, tapos dito, pinipilit nilang atakihin yung PNP. Ang analysis is, gusto nilang talaga magkagulo para ako yung may rason silang arestuhin ako. Kaya sabi ko, puta na eh, kung alam ko lang na gano'n eh, di sinapak yun eh. Di bale ko makulong eh, nasapak ko naman siya. Basag yung bunganga nun, basag yung ilong nun. Baka nakatay ko pa yun eh. Laking tao. Inewan ko kung tama o mali, pero since na mali naman yung kilos, then nandun ka na sa suspect. Huwag ka magpakita sa akin sa rally, ha? Kita ka sa akin. So, yun ang mahirap eh. Magra-rally tayo. Ang daming infiltrator. Dami doon, naka-civilian, panay mga PNP. Dami doon. Mga intel operative. Dami doon. Iba nga, nilalapitan ko eh. Alam mo bakit? Eh, kilala man ako ng iba eh. Picture. Ito, lalapitan ko eh. Wala, baliwala eh. Na? Kaya nga, alam mo na kagad, operative eh. Tsaka ano, iba yung kumukuha ng camera ba? Nag-intel din ako, kaya, Mario Joseph naman. May hina yung pinadala yung intel. Mario Joseph. Dapat yung kikipag-usap din, yung mga ganun ba? Meron iba dyan, nagka-tempt na ba na makipag-picture pa eh, no? Okay, anyway, ngayon, inaano nila kung sino dyan, yung mga identified, etc. Okay lang yan. Kaya nga, saan tayo pupunta? This administration is hell-bent using people, bayaran nila, takutin nila, yung mga ganun ba, para lang masunod yung gusto nila. Baka dumating tayo sa punto talagang magkaharapan and they don't care about the Filipino. They don't care about losing a life. Tignan yung ginawa doon sa NBI. They don't care na. No? Basta assault. Diba? Sabi ni Amy Marcos, diba, hindi baling may mamatay. At all costs, kahit may mamatay. Imagine that. Tapos deny to death sila, Marcos, si Matibag.
Sinungaling mga yan. So, Madam President, do we have to listen to this kind of news? Do we have to stand na araw-araw ganito? Declare ka na lang, I solemnly swear, Inday Sara Zimmerman Duterte nga, Carpio, will perform my duties as the President of the Republic of Mindanao. Di okay na. The first President of Mindanao. Reboot mo 2 taon, tapos nun, after 2020, anyone can run. Kung may mag-challenge sa'yo, then so be it. Ayusin mo yung COMELEC, ayusin mo yung lahat ng agencies, ayusin mo yung parliament, o kaya yung federal state of Mindanao. Okay yan, kayang-kaya yan. Kesa yung buong Pilipinas sinisip mo, ayaw naman nila. Para bang ayaw sa'yo, ayaw kang ligawan, gusto mo naman. O, pangit, di ba? Kung ayaw sa'yo, huwag mo pagpilitan. Yung ganun ba, di ba? Not sa gustong-gusto mo, hindi. Ayaw mo nga ng Pero, ang problema, binibira ka eh. Binabastos ka na eh. Tinatarantado ka na may nayupak. Kasi takot na takot sila na mananalo ka sa 2028. So, why aspire for 2028? Probably just go for a state of Mindanao. Kasi dito, bastusan eh. Bastusan. Ilan yung naniniwala sa iyo? Ilan yung minura na kayo? Minumura, putang inang Duterte yan, putang inang Sara yan, putya tayo, ganon. And then you will become their servant, leader, this kind of people, tumanggap ng pera para yurakan ka, and then, ganun na lang. Ang pinakaganti dyan, Madam Inday, you separate yourself from them. Establish a state of Mindanao, then move forward, never looking back. Iwanan natin sila. Ako, Taga-Luzon ako eh. Nasa Baguio ko ngayon. Original Pasig ako. I know Mindanao because naikot ko naman eh. No? Naikot ko. So, ilang beses ako muntik mamatay dyan eh. So, ang dyan, iwalay ka na lang. Tapos tatakutin, secession. Putang ina nila. Tangina nila. Matakot sila pag umiwalay Mindanao. Matakot sila. You'll have your own armed forces eh. Bastusin ka. Papanapan mo sila ng passport nila. Right away, yun ang asikasuin mo. Magkaroon ka ng passport Mindanao o kaya yung ID ng Mindanao. Yun eh. Maybe magbibigay naman ng pera eh. Meron naman. Doon na channel lahat to. Pati yung mga OFW, diyan sila mag-invest sa Mindanao. Dami-daming dyan. I think that's the more viable solution to prevent bloodshed. Mga Pilipino na nabobola ni Marcos, nabubudol, sige, budol-budol pa kayo more. Wala na kayong pakialam sa inyo. Kasi pagka kunyaring, sa Senado, no, mga kababayan, nandyan yung nagrarally. Ito yung PNP. No, ito yung PNP. Nakakwadro yan. Ganun. Naka-letter U. Gate kasi dito eh. Dito sa kabilang side, may nagrarally pro-BBM. Pro bato na hulihin. Dito siya. Dito kami, pro bato na wag hulihin. Magkabilang grupo, nagsiseparate ng PNP. Pero tarantado sila. Lumapit sila. Dito sa kabila, dito sa side. Nandito kami. Meron lumapit dito, nagmarcha. Intimidating. Anong ginawa ng mga kasama, mga SFGF, mga Duterte Rider Team?
lumabas silang ganon. Naggulo yung polis eh. Ayaw nila magkaroon ng confrontation. That's a good job na hindi nagkabakbakan. Tapos nun yung mga kasamang iba gusto banatan yung PNP. Di ba stupid? Hindi nag-iisip eh. Hindi nakikita yung utak nga, naging bulalo na inalo na itlog. Matapang lang, walang isip. Hindi dapat leader yung ganun. Heidi Ching, I agree, Ma'am Lynn Kerr, Marcos is such a full of lies. Thank you. Thank you, Mocha Princess, no? Maraming salamat. Ross Janet, that depends on your decision. Sir Dado, I just don't know why you would ask for a sign from the Lord if your visions are from Him. Leader must be God-fearing. Why not use statements about God? Kanya-kanyang yan eh. Hindi ako kayo, hindi kayo ako. No? So, iba yung style ko eh. Hindi ganun yung style ko. Kung mayroon kayong style, sundin niyo yung style niyo. Huwag niyo akong didiktahan kung ano yung akin. No? Buhay ko to nakataya, hindi naman buhay niyo eh. No? Kung wala kayo doon, paano nakataya buhay niyo? Support kayo, dadasal kayo. Buhay ko and then buhay ng mga kasama ko. At yung buhay ng iba doon, di ko kakilala. At least pinapalaga ko yung buhay nila eh. At yung buhay ng kabila, ayaw ko rin silang nadadamay. Pero sabi ko nga sa inyo, meron ng on and off switch. I can be as ruthless as I can be because I know myself. I have seen myself ruthless. I have seen myself na nangihiwa ng tenga ng bata. Na sinusunog ko isang tao na senior. Na tinatagtad ko ang isang tao na yung tauhan ko, inisip-sip nga yung utak niya. Don't tell me, please, don't tell me what to do. No? Meron nga dyan, patay na, pinapatay ko pa eh. Patay na eh. Pinapatay ko pa. Sa galit ba? Yan nga kanya-kanya style yan. Kaya don't tell me what to do. I know what to do. And in due time, I know what to do. That's why I'm trying to prevent myself from doing it because I know I can be as ruthless as I can be. You think sila ruthless? Mas ruthless ako sa mga yan. Wala sila sa kalingkingan sa pagiging ruthless ko. I know myself. Yan nga, nakakatakot ako eh. Nakakatakot ako. Lalo ko yung sarili ko eh. Ngayon, kung sa mga leader dyan, kung sa tingin nyo, meron mas work na sundin, dito kayo. Ako'y titigil na, magre-resign na ako na from vlogging, matutulog na lang ako, mag-alaga ako na asa ko. Yung yung nandun ako, may namatay na kambing. Imagine how I value life. Namatay yung kambing na heat stroke. Siguro yun yung binawi sa akin ng langit kasi naramdaman ko yung puso ko dun eh. Gumagano na yung puso ko. Ang sakit eh, sobra. Pinigil ko. Ayun, pagka patay yung kambing. Dalawa pa eh. Kaya nga sabi ko, kanya-kanyang style yan, no? Kanya-kanyang style. Sorry, hindi ako galit, pero I'm just Roche Janet, no? I'd rather na si Inday mag-decide eh. Hindi naman ako yung Vice President eh. Hindi naman ako nag-aambisyon ng posisyon. Yung mga nag-aambisyon ng posisyon dyan, dapat sila na lang mag-desisyon. Dapat Vice President kayo mag-desisyon. Gusto nyo dalhin yung Pilipinas, dalhin ninyo. Ako nag-advise lang ako na paano yung better way na hindi magpatayan tayong Pilipino sa Pilipino. Kasi doon naabot eh. Ngayon kung lahat iniisip, palitan si Marcos, hindi nyo iniisip, paano? Pagkatapos na palitan, paano? Nanalo o paano na? Wala. Anong plano? Anong plano? O mula ngayon hanggang sa mangyayari, anong plano? O kunyari, pagkaanuan niya Senado, anong plano? Kaya nga sinasabi ko,
Inday Sara, siguro mas better na ano ka na lang, para may iwasan. Kasi alam ko, ang plano, magpapatayan eh. O kayo, goal ba kayo, magpatayan kapwa Pilipino? Mamaya, iyak-iyak kayo, may kamag-anak kayo, patay. O tapos sasabihin nyo, walang iya ako. Eh, saan tayo lalagay?